Sa pananaw ng complementarianism, sa mga Kristiyano, ang mag-asawa ay may pantay na halaga sa harap ng Diyos. Ngunit may magkaibang papel sa pamilya. Ang lalaki ay tinawag upang maging pinuno ng tahanan, hindi sa paraang mapang-abuso, kundi sa mapagmahal at paglilingkod tulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Samantala, ang babae ay tinawag upang sumuporta at magpakita ng respeto sa kanyang asawa. Ang maayos na relasyon ay nakasalalay sa pag-ibig at pagsunod sa Diyos, paggalang sa isa't isa at pagtanggap sa kanilang natatanging papel sa pamilya. Habang ang lalaki ay dapat maging mahinahon at mapagmahal na pinuno, ang babae naman ay mahalagang papel bilang katuwang at tagapayo. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng balanseng relasyon na nakasentro sa kalooban ng Diyos. Pinapakita sa Genesis chapter 2 verse 18 na ang Diyos mismo ang nagtakda ng layunin ng kasal at relasyon sa pagitan ng lalaki at babae. Pinapakita rin nito na hindi nilikha ang tao upang mamuhay ng mag-isa, kundi kailangan niya ng isang katuwang na makakatulong at makakasama sa buhay. Ito ang dahilan kung bakit nilikha ng Diyos si Eva mula kay Adan upang maging kanyang asawa at katuwang sa lahat ng aspeto sa buhay. Sa isang Kristiyanong relasyon, ang mag-asawa ay hindi dapat magkompetensya kundi magtulungan upang kumpletuhin ang isa't isa. Ang lalaki at babae ay may magkaibang tungkulin, ngunit ang kanilang pagkakaiba ay nabuo ng matibay na pagsasama. Ang lalaki ay dapat nagmamahal ng may sakripisyo, habang ang babae ay dapat sumuporta ng may respeto. Sa halip na magkarera kung sino ang mas mahusay, dapat silang magkaisa sa pagpapasya, pagpapalaki ng pamilya at paglilingkod sa Diyos. Ang tunay na layunin ng kasal ay hindi upang maglaban, kundi upang magtulungan at maging buo sa ilalim ng kanyang biyaya. Sa isang Kristiyanong pagsasama, ang mag-asawa ay tinawag na nagmamahal at magpasakop ayon sa disenyo ng Diyos. Ang lalaki ay dapat magmahal sa kanyang asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Ipinagdiwang ang disenyo ng Diyos para sa inyong pagsasama sa pamamagitan ng pagmamahal, respeto at pagtutulungan. Ang lalaki ay tinawag na maging mapagmahal na pinuno, habang ang babae naman ay tinawag na maging kanyang katuwang at taga-suporta. Kapag sinunod ng mag-asawa ang kanilang natatanging tungkulin ayon sa plano ng Diyos, nagkakaroon ng pagkakaisa, kasiyahan at pagpapala sa kanilang relasyon. Ang tunay na kasal ay isang biyaya na dapat ipagpasalamat at ipagdiwang bilang isang pagpapakita ng pag-ibig at katapatan ng Diyos.